Diba, napaka-solid din ng Artley. Bye! Have a great time! Overshoot. Naku, my god, binawian ng buhay yung naka-ninja. Yun ang sinasabi ko. Kaya dapat, ride within your limits. Huwag tayong upgrade ng motor. Kailangan, syempre unang-una riding gears. Pangalawa, yung skill set. Na-prove ko na hindi lahat ng sport bike ay masakit sa katawan. Kasi ibang sport bike natin nasa dulo. Diba, nakakatamad kunin. So yun, mag sport bike naman tayo ngayon. And dahil ito yung nasa bungad, ito na gagamitin natin, itong ZX4RR. Kasi ibang sport bike natin nasa dulo, andun. Sana Diba, nakakatamad kunin. So ngayon, makita ko rin yung mga nakalagay dito sa ZX4RR natin. Naka-XC Lexus siya, carbon tip, legit yan, made in Spain. Tapos yung outlet niya, ito, medyo maliit lang. Kaya hindi masyadong maingay, tsaka maganda yung power delivery niya. Gigil. Kasi pag sobrang laki ng outlet, nagiging sungaw. Pero hindi pa natin na pa-tune suspension, so soon, pa-tune natin sa AB Moto Tuning. Yung windscreen, meron na tayong nabili. Kapalitan natin to ng racing windscreen yung mataas. Tsaka ang daming sticker. Yung slider, lalagyan natin to. Meron tayo ditong phone holder, tapos dito lalagyan natin yung dashcam. Meron tayong dashcam dito. Baka dito natin i-mount yung dashcam natin. So abangan nyo yung mga gagawin natin dito, transformation sa ZX4R natin. Signal light, tanggalin natin to ang haba eh. Tanggalin natin na maliit na signal light. Ipa-cut delete din natin siya. Tapos remap natin, stock ECU, dyno, tune, kay overdrive moto. Ay mga katingin, today mamumundok na naman tayo sa Tanay Rizal. At dito tayo ngayon sa Marilaki Highway at bumabakbak. Marami palang ginagawang kalsada ngayon. Bago na naman ako dahil matagal tayo hindi nakapag-Marilaki. Matagal tayo hindi nakapag-sport bike. I think mga 3 weeks tayong hindi nakapag-sport bike. Although recently ginagamit natin yung ZX14R. I think considered as a sport bike din naman siya. Pero puro diretso lang. Hindi pa natin siya magamit. And kaya naman tayo naka 4R ngayon at hindi tayo naka ZX14R. Doon sa mga magtataka ay dahil nag-message sa akin yung previous owner, sabi niya sa akin, nilambutan niya yung suspension sa likod dahil sobrang lubak daw sa kanila sa Mindanao. Kaya ngayon, hindi ko pala siya pwedeng gamitin agad-agad sa Marilaki dahil sobrang lambot ng suspension. Ngayon, enjoy lang, kaya lang kailangan, alalay pa rin. Lamig ah. Lamig pa rin. Ay patanghali na. Patanghali nga ako ngayon kasi expected ko cloudy. Nahirap kasi pagka masyadong maaga, basa pa yung kalsada. Ayan o, may mga basa-basa, diba? May mga tubig oh. Hindi ba kakabahan dyan eh, puro tubig eh. Siyempre kapag Marilaki ride, ayan, may mga overlooking dyan. At hindi mawawala yung ating first stop. Dito tayo ngayon sa Shell Boso-Boso. Ayan, ang meeting place ng mga riders na nagmamarilaki. Maraming akit ngayon ah. And mukhang tayo lang ang solo ride ah. Ayun. So another solo ride kasi busy tayo mga nakarang araw. Kapon nag-ride mga tropa, hindi tayo nakasama, kaya ngayon solo ride tayo. And hoping baka may makilala tayo dito at masamahan sa ride. Kung wala, okay lang din naman mag-solo na lang muna. So medyo maraming riders oh. Mga nagpapaantay din ng araw. May dilim eh. Yun oh, mga panigale P4SP. Solo lang siya. Ito mga XSR Club, XSR 155 Club oh. After natin mag-CR, na-meet natin yung mga boys of XSR 155. Shoutout. Napakagaan talaga ng 400. Para lang naka-underbone. Thank you. Ano, marami na big bike dito sa part na to. Mga Thursday boys. Kasama natin si Sir na naka XSR. Ay, XSR. Puro XSR. Aerox. Boys of Aerox naman siya. Eh syempre ngayon mag-chill ride lang tayo ulit. At wala tayong hinahabol, walang mahabol sa atin. Ride at your own pace. Syempre mag-isa lang eh no. Sariling pace talaga to. Enjoy the scenery. Enjoy the mountains. Ang palambot ng katawan. So yun kasi makakatingin ng problema sa pag-ride. Pagka natigil ka, babalik yung lula mo. So hindi ka pwedeng patigil-tigil na matagal
Pwede naman, syempre kung talagang, di ba, may mga gaya ko, may mga priorities. So pag natigil ka, nakakalula, di ba? Lalo pag big bike, balik mo sa big bike, sa bilis ng big bike, kailangan mo na naman mag practice, balik ng sigla. So mukhang maganda yung weather, maaraw. So gamit natin stock tires pa, kaya nakaka-nervyos. Ito nga palang 4R natin, kailangan mapa-tune ang suspension. Hindi pa napapa-tune yung suspension nito pala, para mas lalo gumanda yung performance based sa weight natin. E-bike, unahan natin e-bike. Alangan yung e-bike. Second gear all the way lang dito sa mga kurba. Mahaba second gear ng 4R. Daming photographers ha, first day GP. Nakakatakot, parang langis. Ano to? Ano nangyari dito? May something. Oh, naka SR, tsaka nako, overshoot. Naku, ano yung motor yun? Ninja 400. Wasak ah. Grabe yun ah. Yun ang sinasabi ko. Kaya dapat ride within your limits. And dapat yung skill natin na importante. Huwag tayong upgrade ng motor. Kailangan, syempre unang-una riding gears. Pangalawa, yung skill set. Kailangan mahasa natin yung skill natin. So hindi pwede yung may pambili ka ng motor, bibili ka ng motor, tapos marunong ka magmotor. Yun na yun. Marunong ka mag-balance, marunong ka kumambyo, and then yun na, babakbak ka na, di ba? Ay, aso. Yung mga nagpapatibok ng puso. So ako, simula nung nag-riding school ako, doon ko na-realize na napakahalaga ng riding school. Siyempre, pero hindi naman porket nag-riding school ka is mag-improve ka na. Kailangan mo pa rin ng experience, kailangan i-apply mo siya. Kasi habang ina-apply mo siya, doon mo siya lalong naiintindihan. The scientific riding techniques yung tinatawag. Ay, lupa, buhangin, basa. Patibok ng puso yung mga lupa ah. Lupa, ano naman. Dami lupa, my goodness. Ayun, dami oh. Ingat dito mga katingin ah. Bago magmanukan, dami lupa. So right now, naka-ND filter tayo. At meron pa palang plastic. Ayan, tagalin natin yung plastic. Ayan. Okay yung lighting natin ah. Ayan, tayo natin mamaya. Let's go. Uy, yun naman yung Ducati. Naka-Ducati pa ni Galib. So katapos lang natin mag-breakfast, maglalagay sana ako ng ND filter. Kaya lang di pala pasok dun sa casing natin. So mag-isip tayo ng paraan kung paano magamit yung ND filter natin. Sayang naman, ganda sana ng effect nun, yung magkakaroon ng motion blur. So sana next time magamit natin. Mag-explore pa tayo ng mga different setups. Pero right now, gamit tayo ng Insta360. Ayun oh, ganda. So nice, nabuo yung motor. Hanep talaga. Ang ganda ng effect ng 360.
First time ko gagamit ng Insta360 sa harapan sa 4R. Subukan natin lang. Hindi pala kaya third gear yun. Parang ulan ah. Makulimlim. Why? Ay, sakto yun ah. May harang. Ay, basa. Heart attack talaga. Dito yung may nag-overshoot kanina eh. Ito, nandito pa rin sila. Nandito pa rin pala. Dito pa rin. Ito pa rin yung ano, Ninja 650 yata yan. Nako, my god, binawian ng buhay yung ano, naka Ninja. Saklap. Doon pa rin yung mga kasama niya eh. Nahusay ah. Sakto pa sa ano, may pickup. O diba, napaka-solid din ng R3. O, shoutout kay sir na naka-R3. Kay brother na naka-R3, shoutout. Magaling, nice riding. Yun o, Team U-turn. Yun o, sumasalubong. May U-turn pa. Alright. Nakakabahan ako dito eh, parang may tatawid eh. Ayun o. Ayun ito, may mga tatawid eh.
And that's a wrap. That's masarap. Diba, ganun lang. Napakatipid sa gas ng 4R. Wala akong masabi. Kunti lang nabawas na gas eh. Okay, so nag-record siya. Ayan, maganda yung bagong format yung card. Makakapag-record siya. So ayan, naparami yung shopping natin. Meron dito sa Imprint Customs. Ito yung stickers. Ayun. Teka, sige. Tanggalin ko helmet ko. So meron tayong dalawang katingin. Ang galing, nakilala nila kagad tayo. Sobrang lapit. Naka-helmet na nga tayo, diba? Talaga yun yung mga solid na katingin eh. Hindi ko alam kung paano nila ako nakilala, no? Parang pag nakita nila naka-sec helmet yata, ako na talaga yun. Ito yung mag-ride na ako. Na-excite ako lagi pag magmamotor na. Nakaka-excite. So ito yung pinag-shopping natin, no? Dami, naparami. Parang pupulikatin ah. Alright. Pero in fairness, si ZX4RR para lang siyang street bike. Isa siyang sport bike, pero pakiramdam ko sa kanya para lang siyang street bike eh. Hindi kasi siya sobrang aggressive eh. Ano naman mayroon dito? Ano naman? Nako, accident na naman oh. Na-accident na naman sa kabila. So about naman sa misconception na ang sport bike ay masakit sa katawan, na-prove ko na hindi lahat ng sport bike ay masakit sa katawan. May mga sport bike na hindi masyadong subsob, kagaya ng ZX4RR. And maybe kailangan din tama yung riding technique mo para sa sport bike, para hindi sumakit ang katawan at likod. Nag-ride tayo from Marilake, around 120 kilometers balikan. Hindi ako napapagod, wala akong na-feel na kahit anong alay. So proven, pwede kang hindi mapagod sa sport bike basta tama yung riding technique mo. Pero ewan ko lang kapag naka R1 or Fireblade na ako. So alamin natin next time kung talaga bang nakuha ko na yung tamang riding technique para hindi sumakit ang katawan. Pero basta alam ko nag-enjoy ako. ZX4RR and meron nga pala akong malungkot na balita dahil yung Yamaha R3WGP natin, wala na po siya. May kumuha na po, nakatingin natin, nabenta na po siya. Hindi ko na na-vlog kasi dineliver natin sa province. So I think napunta na siya sa Cavite. And pinadeliver na lang natin sa tropa dahil wala tayong panahon mag-deliver at magbiyahe. Alam niyo naman, nag-aalaga tayo ng mga babies, nag-aasikaso ng mga vlog. Ayan, sobrang dami nating career na inaasikaso eh. So yung R3, wala po ako masabi sa kanya. Masarap gamitin, maganda yung performance, ang sarap i-build, ang daming accessories, mura pa. And ayun na nga. So kaya natin pinakawalan si Yamaha R3WGP kahit na masakit sa kalooban ko kasi kapartner niya sana, katandem niya si Aerox WGP natin tsaka R1 WGP natin. So part of the collection sana siya ng Yamaha WGP. Kaya lang nagkaroon kasi tayo ng ZX4RR na hindi naman natin inaakala. In-offer kasi sa atin to ng magandang price, magandang deal. Nabago na naman yung plano natin. So pasensya na mga katingin at mabago-bago tayo ng plano sa buhay. So mahirap kasi ng tingin, diba? So kakatingin, ayun, paiba-iba na yung mga motor at malilito na. Ang dami kasi magagandang motor, dami masarap tingnan na motor. Hopefully, diba? For keeps natin to. Lagi na lang sinasabi kong ganon. So let's see na lang. So far, nag-enjoy ako kay ZX4RR. Ayan kasi siya, pwede kasi itong gamitin sa expressway. So ang disadvantage naman kasi kay R3, ang tanging disadvantage lang kay R3 ay hindi siya pwedeng gamitin sa expressway. So yun lang. Pero the rest, panalo. So kung if ever na pwede siya gamitin sa expressway, hindi ko talaga siya bibitawan eh. Pero kasi in comparison kay 4R, sarap gamitin ni 4R, wala akong masabi. Perfect para sa akin eh. Perfect for
city, perfect for city riding eh, no? Talagang comfort. Isa sa pinaka-comfortable sport bike na nagamit ko. Same din kay 25R. Kaya lang si 25R nga kasi hindi pwedeng gamitin sa expressway. Plano ko rin kasi i-long ride to. So pag mga long ride, tipid sa gas eh. So mas matipid siya sa gas compare sa mga liter bikes. So yun sa mga advantage niya para sa akin. Medyo mabibiting kapag nasanay ka sa mga liter bike, sa mga naked bike na for example mga Z9, yan, mga lalakas sa arangkada, mga Z1. Pag galing ka doon, nag-try ka dito, mapapagalang ka. So depende pa rin talaga. It depends kung saan ka masaya. Pero tignan natin, basta ako right now masaya ako dito. And i-build pa rin natin to. Abangan nyo yung build natin.